Hindi na mapatid-patid ang mga luha ko habang nasa biyahe patungo sa airport. Walang kapantay ang sakit na nararamdaman ko ngayon sa dibdib. Umasa pa rin ako kanina na baka sakaling magbago pa ang tadhana naming dalawa ni Kaiser, na baka sakaling matuloy pa rin ang kasal naming dalawa. Pero sa mga nakita kong yun kanina, tuluyan na niyang winasak ang natitira pang tiwala at pagmamahal ko para sa kanya. Doon ko napatunayang wala na talaga, niloko niya lang ako. Napasinok ako at nahirapang huminga. Punong-puno at napakabigat ng dibdib ko. Bigla naman akong hinila ni Kuya at dinala sa dibdib niya. Niyakap ko siya at ibinuhos ang lahat ng luha ko sa dibdib niya. Kuya, sambit ko, he's a worthless man. He'll be a loser soon. Aniya habang hinahagod ang likod ko. I will never let him find you. Be strong and take good care of yourself and your child. Alagaan mo ang sarili mo. Ipakita mo sa lahat na kayang-kaya mo. Sa pagbabalik mo dito sa Pilipinas, gusto kong makita ang bagong Sage Medina, yung kayanang humarap sa lahat ng taas noo, at handa nang lumaban sa kahit sino, at kahit anong bagay, yung hindi na makakaya pang tap-akan ng kahit sino, lalong-lalo na ng taong yun. Naiintindihan mo ba? Sinisinok akong tumungo sa kanya. Hinagkan naman niya ako sa noo. Ako ang bahala sa inyo. Sisiguraduhin kong luluhod siya sa putik bago kanya makuhang muli. Tigilan mo rin ang pagiging marupok, yan ang magdadala sa iyo ng sakit. Nahinto na ako sa pagiyak. Kahit papaano ay lumuwag ang pakiramdam ko dahil sa mga sinabi niya. Nakahanap ako ng karamay, kakampi, at tagapagtanggol sa lahat ng naranasan kong ito. Naramdaman kong muli ang pagmamahal sa akin ng kuya ko. Hindi nagtagal ay nakarating din kami sa airport. Kaagad kaming nagyakap ni Mama nang magkita kami sa loob. Pinigilan ko nang umiyak sa harapan niya. Okay ka lang? Anong nangyari? Tanong niya sa amin ni Kuya. May pagtatanong din sa mga mata ni Ate Leah habang nakatitig kay Kuya. Okay na po Mama. Pwede na po tayong umalis, ani ko sa kanya. Alam kong ngayon ay magang-magana ang mga mata ko, dahil sa labis na pag-iyak kanina sa kotse, kaya napapatitig siya sa akin ng may pagtataka. Mag-iingat kayo. Tumawag kayo sa akin kung nakarating na kayo doon, mahinang sabi sa amin ni Kuya. Kalmado na siya ngayon. Maraming salamat Kuya, muli akong yamakap sa kanya ng mahigpit, at gayon din naman siya sa akin. Hindi ko na naman napigilan ang umiyak. Tandaan mo ang mga sinabi ko, bulong niya sa akin. Opo, mag-iingat din kayo dito, siguradong magtataka si Kaiser dahil sa mga nangyari kanina. Baka pag hinalaan ka niya, hindi niya ako kaya. Kung gagaw siya, sira ulo ako. Natawa naman akong bigla sa sinabi niya. Imbes nagpapakabait na ako, pinalalabas pa niya ang monster side ko. Magpakabait ka na ulit, malayo naman na kami. Hindi pa pwede, dahil pahihirapan ko pa siya. Sigurado akong hahanapin ka niya. Baka kung ano lang ang mangyari sa inyong dalawa anak, turan naman ni Mama sa kanya. Bakas ang pag-aalala sa mga mata niya habang nakatitig kay Kuya. Leah, ikaw na ang bahala sa kanya. Huwag po kayong mag-alala Mama, sagot naman ni Ate Leah. Salamat din Ate Leah, yamakap din ako sa kanya ng mahigpit. Pakibantayan na lang si Kuya please. Sure, kahit hindi mo sabihin. Ginawa niyo pa akong batang paslit, sagot naman ni Kuya habang kumakamot sa ulo. Nakayakap na rin ngayon sa kanya si Mama. Natuwa ako ng sobra dahil niyakap din niya ito pabalik. Sige na, tinatawag na kayo. Pagtataboy na rin niya sa amin. Nakarinig na kaming babaeng nagsasalita sa background, at mukhang kami na nga ang tinatawag para sa susunod na flight. Nagkalas na rin sila ni Mama, gayon din kami ni Ate Leah. Mag-iingat kayo, ani Ate Leah sa amin. Sige ate, salamat ulit. Hinawakan na namin ni Mama ang aming mga malita, at sinimulan ring hilahin. I love you Kuya, kumaway na lamang ako sa kanila. Ngumiti naman si Kuya habang nakatitig sa amin. Nakikita ko rin ang lungkot sa mga mata niya. Umakbay na siya kay Ate Leah. Luminga ako sa buong paligid nitong airport. Hindi ko alam kung kailan kami makakabalik dito. Paalam muna sa ngayon, Pilipinas. Babalik pa rin ako, kapag okay na ako. At sa panahong iyon, ay kasama ko na ang anak ko. Sa kabilang banda, isa-isang nakatanggap ng suntok, ang lahat ng mga inutusan kong tao mula sa mga kamao ko. We're up on the rooftop of the Elizalde Towers Homes condominium, facing the dark side.
I let out all my frustration on them. Patawad po boss. Patawad po. Nagsiluhuran naman ang mga ito sa harapan ko, at nagsihingi ng tawad. Pero hindi pa rin makalma ang dibdib ko. Mga inutil, hunt her down, and don't show me your faces until you've found her. Opo, boss, masusunod po. Get out of my sight, all of you. Right now. Kaagad ding nagpulasan ang mga ito, at pumasok sa loob ng gusali. Naiwan naman sa harapan ko sina Eddie at Lucas, na nananatiling nakaluhod at nakayuko ang mga ulo. Santo ba ako? Stand up. Kaagad din ang mga itong tumayo. God damn it. I paused to take a few deep breaths, grappling with a whirlwind of emotions. Naninikip at napakabigat ng dibdib ko. May natitira pa ring galit sa buong katawan na gustong-gusto pa ring makawala sa mga oras na ito. Napasabunot na ako sa buhok ko. Patawad po boss. Nangangako po kaming hahanapin namin si Miss Sage, at ibabalik muli sa inyo, Lucas said while keeping his head down. Humarap naman akong muli sa kanila. Did Sage just cheat on me? Anong kinalaman niya kay Kevin? Paano siya nakalapit sa taong yun? Hindi ko talaga inasahan yun. Gulat na gulat ako kanina nang makita kong magkasama sila. Paano niya nakilala si Kevin, ang pinsan ko? Patawad po, hindi rin po namin alam boss. Nakayukong sagot din ni Eddie. Damn it, napahilamos naman ako sa mukha. Ngayon ko lang napansin na kanina pa akong palakad-lakad sa harapan nila. Hindi maproseso ng isipan ko ang mga nangyayari. I'm also sure that money came from Kevin. Ibinenta ba niya ang sarili niya kay Kevin? Hinding-hindi ako makakapayag. Gusto niyo po bang bantayan namin si Sir Kevin? Siguradong nasa kanya si Miss Sage, Lucas suggested. Napatitig naman ako sa kanila. Humanap ka ng ibang tao. Pasukin niyo ang unit niya. At kapag nakita niyo si Sage, ibalik niyo kaagad siya sa akin, but be careful not to harm her. Paano po kung manlaban? Just find a damn way. Put her to sleep. Use your brains. Tie her up. Anything. Just bring her back to me without any wounds or bruises. I gave them a severe and deadly look. Masusunod boss. Kumilos na kaagad kayo, ngayon na. Opo, muli silang yumuko sa harapan ko, bago tuluyang tumalikod at pumasok sa loob ng gusali. Napaharap akong muli sa madilim na kalangitan at puno ng mga ilaw na syudad. Ang stress na ilang araw ko nang nararamdaman, ay mas lalo pa ngayong tumindi. Hindi maalis-alis sa isipan ko ang tagpong nangyari kanina sa unit ko. Hindi ko akalaing babanggain ako ng pinsan ko na nananahimik sa buhay niya. I haven't seen him for a long time, and now he suddenly goes out with my girl. Paano ba sila nagkakilala ni Sage? Niyakap pa niya ang fiancé ko kanina. Sa oras na makaharap ko siyang muli, mukha naman niya ang dudurugin ko. Napahawak ako sa pisngi kong namamasa na ngayon at nananakit. Gagong yun. Pumasok na akong muli sa loob at sumakay ng elevator. Muli kong tinungo ang unit ko, at pumasok sa loob. Sinilip ko ang loob ng kwarto ko at natanong ko si Lyra na mahimbing nang natutulog. I don't even know what to do with this woman. Ilang beses ko na siyang pinagtabuyan, at pinababalik sa Las Vegas para magpagamot, pero napakatigas ng ulo niya. Pilit niyang isinisiksik ang sarili niya sa akin, at ayaw na daw niyang mabuhay pa. I found out from her that her parents forced her into a marriage, with a man she didn't love, in Las Vegas. Hindi niya sinabi sa mga ito ang tungkol sa tunay niyang kalagayan, at tumakas lamang siya doon. Hindi ko nakinaya pa ang nakikita kong ito sa kanya, kaya kahapon pa lang, ay tumawag na ako sa pamilya niya. Ayaw na rin niyang magpagamot. Pinipilit ko lamang siya. Naikansela kong bigla ang dapat ay kasal ko, nang dahil sa kanya. At alam kong nasaktan ko ang fiancé ko, kahit hindi niya yun direktang sabihin sa akin. I can sense that she also has feelings for me. I clenched my fists again. I know it's all my fault. I've made numerous mistakes. Hindi ko rin naman alam na mauuwi ito sa ganito, na mahuhulog ako sa kanya. Hindi naman dapat ganito. Napakataas ng kumpiyansa ko, na wala siyang magagawa pagdating sa akin, na susundin niya ang lahat ng utos, na hawak ko siya ng buong buo. But I was wrong. Masyado akong nagtiwala sa sarili ko. Napatitig ako sa mga perang nagkalat sa sofa kasama ang briefcase.
Nilapitan ko ang mga ito. Dinampot ko ang sobrang pinaglagyan ko ng pera para sa kanila ng kanyang ina. Allowance dapat nila ito sa loob ng isang buwang palugit bago ang kasal namin. Sinilip ko ang loob nito, at naririto pa rin ang isang bangkos ng pera. Nangunot naman ang noo ko sa isang manipis na papel na kasama nito. I immediately took it out and opened it. Tumambad sa akin ang handwriting ni Sage. A rush of emotions hit me, and my heart started racing. I quickly went out to the balcony and took a seat. Dito ko inumpisahang basahin ang liham niya. Inaasahan ko na bago mo ito mabasa ay malayo na ako, at matatahimik na rin ang buhay mo. Leche, nagkakamali ka Sage baby. My vision started to blur. Una sa lahat, gusto ko munang humingi ng tawad para sa nagawa ng ex-boyfriend ko sa iyo. Alam kong may pagkakamali din ako. Hindi ako nag-ingat, kaya patawarin mo sana ako. Matagal na kitang pinatawad, mahal ko. Naniniwala naman akong malinis ang konsensya mo. Naging sarado lang ang utak ko, at pinairal ko ang pride ko. Wala akong ibang hiling kundi ang maging masaya ka. Mag-ingat ka palagi. Patawad, hindi ko sinasadyang mahalin ka. Tuluyan ng tumulo ang mga luha ko, at pamatak sa papel. You love me. Damn. Natawa na lamang akong bigla, at paulit-ulit na binasa ang mga salitang yun. Ngayon ko lang na-realize that we're acting like reckless kids messing around with fire. What on earth? How did you keep this from me? And how did I hide my true feelings from you? I feel so foolish because I love you too. But now you're no longer here with me. Huli na ba ang lahat? No, hindi pa. Hahanapin kita, kahit saang planeta ka pa magtago. You're all mine, Sage Medina. No other man will own you but me. Walang humpay sa pag-iyak sila Tita Melanie at Uncle Troy, habang yakap ang anak nilang si Lyra, dito sa loob ng silid ko. Paulit-ulit silang humingi ng tawad sa anak nila. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa amin? Maaagapan ka pa sana sa una pa lang. Humahagulgol na tura ni Tita Melanie. Hindi naman sumasagot si Lyra, ngunit patuloy din ito sa pag-iyak. Mas mabuting lumabas muna ako para bigyan sila ng privacy. Tumanggap ako ng tawag mula kay Lucas. Agad akong lumabas sa balkonahe at isinara ang pinto. Anong balita? Tanong ko sa kanya. Boss, masamang balita. Bigla akong kinabahan. Tungkol ba kay Sage? Hindi boss, kundi sa mga tao natin. Pinasok nila kagabi ang unit ni Sir Kevin, pero mga tao ni Sir Kevin ang sumalubong sa kanila. Nagkasagupaan sila sa loob, at maraming sugatan sa mga tao natin. May isa pang namatay. Bullshit. Napahilamos akong bigla. Didn't they find anything? Hindi na po nila nagawa yun. I closed my eyes tightly. Napahilot ako sa sentido ko. Muli na namang kumulo ang dugo ko. Kevin really knows how to push my buttons. Gusto niya ng gulo. Sinusundan niyo ba siya? Nasaan siya ngayon? Nasaan siya kagabi, noong pasukin nila ang unit niya? Hindi rin po namin siya nahanap kagabi. Umaga na po siya bumalik sa unit niya ng mag-isa lang. Siguradong dinala niya sa ibang lugar si Sage. Hanapin niyong mabuti. Yes boss. I immediately caught the line, went inside, and left my unit. I headed to the downstairs surveillance room in the back part of this building. Good morning sir, bati sa akin ng isang guard pagpasok ko sa loob. Napalingon din sa akin ang isa pang guard na nakaupo sa harap ng mga monitor at nagkakape. Good morning sir, may kailangan po kayo. I'd like to review the video footage from the entrance door. Between 7:10 and 7:40 last night, I told them as I watched the monitors. Sige po sir, magre-rewind po ako. Kaagad din naman niya itong tinrabaho. Nag-isip pa ako ng ibang paraan habang naghihintay. I suddenly remembered Tito Gabriel. Tutulungan ba niya ako kapag lumapit ako sa kanya? Napakagago ng anak niya. Mang-aagaw. Probably not. Madalas nilang pagtakpan ng sira-ulo nilang anak, kahit noon pa mga bata pa lang kami, lalo na ang lahat ng kagaguhan nito sa school. Inispoil nila kaya ganyan ang ugali hanggang paglaki. Sir, ito po ba? Dumating po si Sir Kevin, kasama ang isang babae at mga bodyguard niya. 4 silang pumasok sa loob. Napatingin ako sa isang monitor na nasa harapan ng guard. Pinagmasdan ko ito ng mabuti. My chest burned with anger as I watched Kevin,
holding Sage's hand. Bullshit, may relasyon nga yata talaga silang dalawa. May isip ko pa lang na ibinigay ni Sage ang katawan niya sa pinsan kong ito, ay para na akong kikitil ng tao. I can't let another man touch her. I should be her first and last. Malulumpo ko ang Kevin na yan, kahit pinsan ko pa siya. Please point to his car's license plate, I told the guard. He quickly focused on the car's license plate. Natukoy din naman niya agad. Write it down. Okay sir. Kaagad din naman siyang kumuha ng kapirasong papel at ballpen at isinulat ito. Kinuha ko ito mula sa kanya. Can you print out the photos of his 2 bodyguards? Yes sir. Kaagad din naman niya itong tinrabaho, at nang ma-print ay ibinigay kaagad sa akin. Thank you. Bumalik na kayo sa trabaho. Nilapigan ko sila ng 1,000 piso sa mesa nila bago ko sila tinalikuran. Maraming salamat po sir. Hindi ko na sila nilingon pa at tuluyan na ring lumabas ng gusali. Inilabas ko ang phone ko at tinawagan ang pinsan kong si Ryan. Alam kong siya lang ang makakatulong sa akin upang mahanap si Sage. I suspect you are facing an issue, she answered immediately on the other line. May ipapahanap lang. Hanapan ba ako ng mga nawawala? Tanong kaagad niya. Natawa naman ako. Ikaw lang kasi ang magaling. Ayaw mo noon. Puri ka na sa akin. Bye. Wait, just a freaking second. Tulungan mo na ako dito please. Nakalimutan mo na bang wala na ako sa serbisyo? But you can still work it out. Hindi ka naman lalabas ng bahay. I can't be stressed for God's sake, I'm pregnant. God damn it, are you cursing me? Of course not. Si David ang lapitan mo or si Dylan. Sana lang ay wala silang misyon ngayon. Bye. Bigla na lamang naputol ang linya. Darn it, si Dylan na mismo ang tinawagan ko dahil siya ang may mataas na posisyon sa organisasyon nila. Pero hihingin ko pa rin ang tulong ni David para mas mapadali. They are my cousins, who are part of clandestine organizations dedicated to helping the country combat criminals. Pero sa angkan mismo namin ay nagtatago ng kriminal, walang iba kundi si Kevin. Nagtataka talaga ako kung saan nagmana ang gunggong na yon. Napakalayo ng ugali niya sa ugaling mga magulang niya. 2 rings before Dylan answered, Hey! Mabuti pa to, maayos sumagot. Hey! Is this a bad time? Katatapos ko lang sa meeting. Napatawag ka, got any free time? Meron naman. Saan ba? Nagbigay ako sa kanya ng address kung saan kami magkikita. Umakyat na muna ako sa unit ko, at nagpaalam kila Tita Melanie at Uncle Troy. Pero tumawag na pala sila ng ambulance, upang dalhin si Lyra sa hospital. Susunod na lamang po ako sa hospital. May kailangan lang po akong gawin, paalam ko sa kanila. Babe, huwag kang umalis sa tabi ko. Please, I need you. Pagmamakaawa naman sa akin ni Lyra. Patuloy pa rin ito sa pagiyak. Susunod ako. I promise. Babe, hindi ko na pinansin ang tawag niya. Kaagad na akong tumalikod, at lumabas ng unit ko. Nakarating ako sa isang coffee shop na usapan namin. Pagpasok ko sa loob, ay natanong ko kaagad si Dylan sa isang table. Mabuti naman at nag-iisa lang siya. Ang dad niya ay si Tito Arthur, na first cousin ni Dad, at bunsong kapatid naman ni Tito Arthur si Tita Andrea, na ina ni Kevin. Sa makatuwid, second cousin kaming dalawa, at first cousin naman sila ni Kevin. Hindi kami sobrang close, pero kahit papaano, ay magkakasundo naman kaming magpipinsan, at madalas kaming nagkakasama sa mga okasyon ng pamilya. Kaagad ko na rin siyang nilapitan. Hindi naman siguro siya mamimili sa aming dalawa ni Kevin, lalo't ako ang inagawan. Hey! Nakipag-fist bump ako sa kanya na tinugon din naman niya. What's up? He said. I Saturday facing him and motioned for a waiter to bring you some coffee. Wait for a moment sir. Kaagad ding umalis ang waiter. I turned to Dylan again. We're just a year apart. He's a year older than me. But it feels odd for me to address him as, Kuya. I need your help, I told him. I know, he answered with a laugh. Alam mo na kaagad. Nagtaka naman ako, hindi ka naman makikipagkita sa akin kung hindi importante. He sipped his coffee. Akala ko naman alam mo na ang isyu ko.
Natawa siyang muli. How can I know? Because my problem is your cousin. He stopped and stared at me. Whoa! Who among them? Wala pa ba sa mga pinsan natin, ang humihingi ng tulong mo bukod sa akin? Sa ngayon ay ikaw pa lang. I nodded my head. It's Kevin. Biglang nangunot ang noo niya. Kevin, he's your cousin too. Muli siyang tumawa. Napabuntong hininga ako ng malalim. What's wrong with him? Did you two fight? Inagawan niya ako, sagot ko. Muli siyang tumawa. Babae ba to? Alam mo namang ikakasal na ako diba? Kay Sage. Yeah, he kidnapped and hid my fiancé. Mas lalo pang dumb-oble ang pagkakakunot ng noo niya. Are you sure? That's a serious accusation. Do you think I'm lying? Nakikita mo ba itong pasa ko? Ipinakita ko sa kanya ang pisngi ko. Huwag mong sabihin siya ang gumawa niyan sa iyo. Exactly, you got it. Pagkatapos niya akong suntukin, hinila niya ang fiancé ko, at itinago sa hindi ko alam na lugar. And I have video footage. Gumamit ba siya ng puwersa o kusa itong sumama sa kanya? Bigla naman akong natahimik sa tanong niya. Patay tayo dyan. How about the wedding? Muli niyang tanong. That's why I'm asking for your help to find her. I'll pay for your service. Man, I'm not a private investigator. Much more pressing issues in this country demand our attention. Hindi ba malubhang problema na dinukot niya ang fiancé ko? Paano kung pinahihirapan na pala niya ang babae ko? You know Kevin, he's a real monster. Paano kung nilason niya ang utak ni Sage? Sa tingin ko, ay hindi sasama sa kanya si Sage kung wala kayong naging problema. Hindi malalason ng ibang tao ang utak ng fiancé mo kung walang naging problema sa inyong dalawa. Na-frustrate akong bigla sa mga sinabi niya. I got caught again. Babalik din yun kapag okay na siya. Malay mo naman nagpapalamig lang. Baka isusurpresa ka na lang niya sa araw ng kasal nyo. You don't understand man. Sa pagkakaalam ko ay may girlfriend na si Kevin, at tahimik na ang buhay nila ngayon. Isinama na niya yun minsan sa mansion nila, at ipinakilala kila Tito Gabriel at Tita Andrea. Bigla naman akong naging interesado sa sinabi niya. Hindi naman buong buhay ng mga pinsan ko ay alam ko. May kanya-kanya kaming buhay, at abala sa mga gawain sa araw-araw, lalo na't mga negosyante kami. Hindi na ako magtataka kung alam niya, dahil magkakapatid naman ang mga magulang nila at mas madalas silang nagkakasama kaysa sa amin, na mga second cousin lang. Leah Samson, nangunot ang noo ko, looks familiar to me. Dati niyang kaklase noong high school. Napatungo-tango naman ako. Baka naman tinulungan lang ni Kevin ang fiancé mo, pero babalik din yun. Magtiwala ka lang, mahal ka naman yata ni Sage. Muli akong natahimik sa sinabi niya. Iba yung takot na nararamdaman ko ngayon sa dibdib ko, dahil alam ko kung saan kami nagsimula at kung paano kami nagtapos. 50-50 ang kumpiyansa kung babalik siyang muli sa akin, lalo na sa iniwan niyang liham sa akin. What am I gonna do now? Paano kung hindi na talaga siya bumalik? Gusto kong sapakin si Dylan dahil sa pag-reject niya sa akin. May araw ka rin, makakaganti din ako sa inyo. Akala ko pa naman ay matutulungan nila ako sa problema ko. Tama nga ako nang naisip. Mas kakampihan pa niya ang ugok niyang pinsan, kaysa sa akin. Tinawagan ko si David Jr. Kasalukuyan akong nagmamaneho ng kotse ko. Kapag ito, ni-reject pa rin ako, makakatikim na sila sa akin. Hey, dude, where are you? Agad kong tanong sa kanya. Ang ugong ng motorsiklo, at ang ingay ng mga kotse ay naririnig sa background. I'm driving. 2 wheels. Yeah, why? I've got something for you, sabi ko. Wow, what is that? Shakes ba yan? Naku, pahinga na ako dyan dude. Natawa akong bigla sa sinabi niya. I'm giving you the rest house I constructed in Tagaytay. Ikaw na ang bahala kung ilang chicks ang dalhin mo doon. Wow, are you serious? Anong nakain mo? May kapalit? Of course, I know there's something in return. You wouldn't just give something like that without expecting anything back. Alam ko kung gaano ka kakuripot. Gusto mo ba o ayaw? Depende. What do you need? Let's meet. I'll explain everything to you. That looks serious. Sabihin mo lang kung saan. Agad din akong nagbigay ng address kung saan kami magkikita. Ibinaba ko na rin ang phone ko.
Si David Jr. ay ang panganay na anak ni Tito David at Tita Ana. Sa pagkakaalam ko ay dati ring miyembro ng organization si Tita Ana at sinalo ito ni Max. Si Miguel naman na sumunod sa kanya ay nagtitraining na rin para maging alagad na rin ng batas. Si Max ay isang undercover agent katulad ni Dylan at Ryan. Nakalimutan ko na nag-resign na nga pala si Ryan sa trabaho matapos niyang magpakasal. Ang lolo ni Vin at lolo ko ay magkapatid, kaya second cousins din kami. Medyo close naman kami ni David kaya umaasa ako na matutulungan na niya ako ngayon dito. Si Dylan naman ay medyo tahimik, kaya madalas ay mahirap talaga siyang i-approach. Hindi nagtagal ay nakarating ako sa isang park dito sa Ortigas. I spotted David sitting on his motorcycle, sporting sunglasses, and casually resting his helmet on one of his thighs. Bumaba ako ng kotse at lumapit sa kanya. We fist bumped each other. Ipinaliwanag ko na kaagad sa kanya ang problema ko. Ibinigay ko rin sa kanya ang license plate number ng kotse ni Kevin. Gusto kong malaman kung saan sila nagtungo noong gabing yun matapos niya akong sugurin sa condo unit ko. Kaya mo ba, madali lang naman to, some of our companions are currently in the headquarter. I'll give you an update as soon as possible. I suddenly breathed a sigh of relief. I'll look forward to that. Basta yung rest house ko. Ilipat mo na kaagad sa pangalan ko. Pupuntahan namin ng baby ko sa rest day. Oo na, but find my fiancé first, hey. Magtino ka kasi. Isinuot na niya ang helmet niya, at pinaandar ang motorsiklo niya. Napailing na lamang ako. Bumalik na rin ako sa kotse ko at muli na kaming naghiwalay. Nandito na rin lang ako sa Ortigas, minabuti ko nang puntahan ang opisina ni Kevin na malapit lang dito. Hinding-hindi ko siya titigilan, hanggat hindi niya inilalabas ang fiancé ko. Hindi nagtagal ay narating ko rin ang isang mataas na gusali, dito sa likurang bahagi ng isang mall. Napansin ko ang ilang mga nakakalat na naka-blacksuit na mga lalaki, at alam kong mga tao niya ang mga ito. Iginilid ko na muna ang kotse ko at bumaba. Napalingon naman kaagad sa akin ang ilan sa kanila. Ang isa ay humawak kaagad sa suot na earphone sa tainga, at tila may kinakausap na doon. Sinenyasan ko ito na lumapit sa akin. Kaagad din naman itong sumunod. Yes sir, good morning po. Yumuko ito sa harapan ko. Tell your boss I'm here. Sige po sir. Muli siyang humawak sa earphone niya, at bahagyang lumayo mula sa akin. Naaga naman ang atensyon ko ng isang kotseng dumating. Huminto ito sa harapan namin at ng entrance nitong gusali. Bumukas ang pinto ng driver's seat at lumabas ang matangkad na lalaking driver nito. Nakasuot ito ng makapal na reading glasses. Mukhang nerd. He is also dressed in a sleek black suit that complements his good looks and broad-shouldered physique. Binuksan niya ang pinto sa backseat, at ainul-alayang makalabas si Tita Andrea. Thank you Jacob. Pakibit-bit na lang ng mga paper bag, aniya sa driver. Mukhang magkapangalan pa si Kevin at ang driver ni Tita Andrea. Kevin Jacob Elizalde Zobel. Opo. Kaagad din akong nakita ni Tita. Oh Kaiser, you're here. What are you doing here? Tita, lumapit na rin ako sa kanya at humulik sa pisngi niya. Ganun din naman siya sa akin. I miss you. Pumasok ka na ba sa loob o kalalabas mo pa lang? Kara-rating ko lang po at si Kevin talaga ang sadya ko. Mabuti na rin at nandito kayo. Napatitig siya sa akin. May problema. Why do you have a bruise on your cheek? Yes tita, meron nga. Napansin ko ang pagtitig sa akin ng driver niya sa likod niya, pero kaagad din itong yumuko. What's the problem? Tanong ni Tita Andrea, pero kaagad ding lumampas ang paningin ko sa anak niya ngayon ay lumalabas na ng gusali, at nakatitig sa akin. Nakangiti pa ito at nababasa ko ang amusement sa mga mata niya. Dalawa pa sa mga tao niya ang nasa likod niya. What brings you here? He asked arrogantly. His actions made my blood boil instantly. Si Tita Andrea ay napalingon na rin sa kanya. Baby, anong sinasabi ni Kaiser? Hindi ko alam kung anong problema niya. Nagpatuloy siya sa paglapit sa amin. Tumingin-tingin siya sa paligid ko. Nag-iisa kayata ngayon. Nasaan ang mga tao mo? Naubos na ba? He laughed sarcastically. Nagtadges ang bagang ko, at kumuyam ang aking mga kamao.
ngunit nilabanan ko pa rin ang matinding galit na nararamdaman ko ngayon para sa kanya. Pasalamat ka, nandito ang iyong ina at nirerespeto ko siya, sagot ko sa kanya, na siyang ikinalingon sa akin ni Tita Andrea. Ano ba talagang nangyayari? Anong problema? Nag-away ba kayong dalawa? Nababasa ko na ang labis na pagtataka sa kanya. Pakisabi po dyan sa anak niyo. Pinasok ng mga tao niya ang unit ko kagabi, ma'am. They messed up a lot of stuff, he quickly defended. What? Everyone naman ang matinding gulat sa anyo ni Tita Andrea. Why did you do that, Kaiser? Tita, itinago niya ang fiancé ko, si Sage. Siya ang gumawa nito sa pisngi ko. Itinuro ko sa kanya ang nananakit ko pa ring pisngi. Kaagad din naman siyang bumaling sa anak niya. What is he saying, Kevin? Mom, naniwala naman kayo dyan. I have my own girlfriend. What am I going to do with her fiancé? And why should I hide her? Hindi naman ako two-timer na katulad niya. Damn you! Tinangka ko siyang sugurin, ngunit mabilis akong naharangan ng driver ni Tita Andrea at ng mga tao niya. Kaiser, stop! Calm down! My God! Magpinsan kayo! His mother shouted at me. Wala akong pinsang ahas, tita. Ilabas mo ang fiancé ko. Dinuro ko na si Kevin sa mukha. Mas lalo akong sumiklab sa galit, dahil sa nakikita kong ngiti sa mukha niya habang nakatitig sa akin. You're a damn cheater, Kaiser. You're a worthless piece of scrap. Ha! Your name suits you. Now go after your fiancé. Iniwan ka na niya dahil isa kang malaking gago. Kevin, shut up. Saway din sa kanya ni Tita Andrea. You know nothing. You don't know what you're talking about, I answered. I know everything, man. You took advantage of Sage's weakness. Pinagbayad mo siya sa kasalanang hindi naman niya ginawa. I guess your family doesn't know this. They see you as an angel, a compliant son, and someone godly. Tuldok-tuldok. Nagmamalinis ka, bulok ka naman. I was caught off guard by what he said. I couldn't respond. Wala tayong pinagkaiba, Kaiser. You're just like me with a devil hiding inside. Malas mo lang dahil ako ang nakaharap mo. Hinding-hindi ko palalampasan ang mga ginawa mo. Tuldok, lumayas ka na lang. Matutuwa pa ako. Kevin, napasigaw sa gulat sa kanya si Tita Andrea. My God, siya naman ay tumalikod na at muling pumasok sa loob. Malakas akong kumawala sa mga tao niya at inayos ang coat ko. Muling bumaling sa akin si Tita Andrea. Did you really do that to your fiancé? Hindi pa rin ako nakasagot, at hindi ko na rin maipaliwanag pa ang nararamdaman ko ngayon. Your son is right, it's all my fault. Kaagad na akong tumalikod at pumasok sa loob ng kotse ko. Pinaharurot ko ito ng mabilis. I also gave my steering wheel a few punches. Damn it, you're a piece of crap. Nagsimulang lumabo ang paningin ko, hanggang sa namalayan ko na lamang na tumutulo na ang mga luha ko sa pisngi. Kaagad ko ang mga itong ipinunas sa mga braso ko. Ngunit nagulat ako at huli ko na napansin ang isang kotseng pasalubong sa akin. Huli ko na rin napansin na sinakop ko na pala ang kabilang linya ng kalsada. Shit! Bago ko pa makabig ang manibela patungo sa kanang bahagi, ay tuluyan ng sumalpok ang unahang bahaging kotse ko sa kotseng nakasalubong ko. Nabasag ang mga salamin ng kotse ko, at sumalpok naman ang mukha ko sa airbag. Ramdam akong mga kirot na tila humiwa sa noo ko at pisngi ko. Suddenly, my mind went blank, and everything turned dark as I lost consciousness.